Facebook and YouTube naman, we have 90 viewers sa Facebook and 53 viewers sa ating YouTube Live. So, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At kung kayo po ay may katanungan, wag po kayong mahiyang ilagay po sa ating Zoom chat box o kaya naman po sa mga comment section ng Facebook and YouTube Live ng DOST Pag-asa. At sasagutin po natin lahat ng iyong mga katanungan mamaya po sa ating open forum. So para naman po ihatid sa atin kung ano nga ba yung mga significant weather and climate events na nangyari nitong May and June, tawagin po natin si Mr. Ryan T. De Ocampo, Weather Specialist 1 mula sa CLIMS. Sir Ryan. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagdalo sa 173rd Climate Forum. At ako po ay naatasan na mag-review ng climate mula May hanggang June 23, 2024. So, ito po ang outline. Balikan lamang po natin ang nakaraang ENSO condition. Pagkatapos ay titingnan natin ang mga weather systems na nakaapekto sa atin ng period na iyon, at pagkatapos naman ay ang assessment ng ating climate at ang summary. So, tignan lamang po natin ang mga ENSO indicators. So, balikan natin ang El Nino. Southern Oscillation ay isang coupled na phenomenon. So, meron po tayong tinitingnan na oceanic indicator. Ito po ang monthly Nino 3.4 at ang atmospheric indicator, ang Southern Oscillation Index o SOI. So kung mapansin natin ang nitong nakaraang season, bumalik na po sa neutral ang anomaly. Samantalang ang SOI naman ay bumalik na rin sa neutral na levels. Kaya naman po, nitong nakaraang, kagaya po na nabanggit ni Doc Mar kanina, nung first week ng June, nag-release po tayo ng final advisory ng El Nino. Ito po yon, makikita po ninyo ito sa ating website. At ito naman po ang simplified version ng El Nino advisory. So, bukod po doon sa pagtatapos ng El Nino, na may nakikita din po tayong possibility na magkaroon ng La Nina sa possibly mula July, August, September 2024. So kaya naman po, bukod sa inactive ito dahil sa ENSO neutral, meron pa rin po tayong La Nina watch. So balikan lamang po natin ang naging actions ng DOST Pag-asa nung March 23 last year. Nag-release po tayo ng El Nino Watch dahil sa nakikita natin na possibility na magkaroon ng El Nino. Samantala nung May 2023, nagbigay na po tayo ng El Nino Alert. At simula po nung July 2023 ay meron na po tayong El Nino Advisory. At yun nga po, nung June 4, nailabas po natin ang final El Nino Advisory. So, ibig sabihin po nito ay we have to assess and take action whenever necessary. So, bukod po sa El Nino Final Advisory na ating na-release, kagaya rin po ng nabanggit ni Doc Mark kanina, noong last week ng May ay inanunsyo na po ang pagsisimula ng tag-ulan sa buong Pilipinas. Ngayon naman po ay tingnan natin ang mga weather systems na nakaapekto sa bansa. So ang Intertropical Convergence Zone, Easterlies, Shear Line, Southwest Monsoon o Habagat, Frontal System, Localized Thunderstorm, ang LPA na naging si Typhoon Aghon na active sa ating area of responsibility noong May 23 to 29. So ang si Aghon po ay nakaabot ng maximum intensity na 175 kilometers per hour. So ito po ay nasa typhoon category. At nakapagtala po siya ng siyam na landfall sa ating bansa. At habang papalayo po siya ay nakapag-enhance naman po ito ng southwest monsoon. So ito po ang cumulative na rainfall na naitala.
habang si Typhoon Aghon ay nasa Pilipinas. So ayon sa NDRMC, mahigit sa 40,000 na pamilya ang naapektuhan sa 7 rehiyon at 21 probinsya sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, meron pong 6 na nasawi. Ang damage sa agriculture sector ay umabot sa mahigit 85 million. Samantala 19 na cities and municipalities ang nagdeklara ng state of calamity. Samantala ang naitalang damage sa infrastructure ay humigit 900 million. Ngayon naman po ay tignan natin ang actual na rainfall nung buwan ng Mayo. So tignan lamang po natin itong mapa na ito. Kapag blue, ito po ay ang natanggap na ulan ng buwan ng Mayo ay higit sa karaniwan. Kapag green, ito po ay karaniwan na natatanggap tuwing buwan ng Mayo. Kapag dilaw naman, ito ay mas mababa kaysa sa karaniwan. At kapag pula, ito po ay higit na mas mababa kaysa sa karaniwan. So kung titignan po natin, 6 na probinsya ang nakapagtala ng higit sa mas mataas na karaniwan na pag-ulan. 26 naman ang may karaniwan, 51 ang below normal, at isa naman po ang probinsya po ng Basilan ang nakapagtala ng higit na mas mababa kaysa sa karaniwan. Samantala mula June 1 hanggang 23, ito naman po ang naging actual na pag-ulan. So 16 ang near normal, 65 ang below normal, 3 naman po ang way below normal. So tandaan po natin na ito po ay hanggang June 23 lamang, at yung final assessment po natin para sa buwan ng Hunyo ay sa June 30th pa po. Ayun po. So, tuwing nagkakaroon po ang El Nino sa Pilipinas, isa po sa mga task misyon ng DOST Pag-asa ay ang pag-assess ng impacts nito sa pamamagitan ng dry condition, dry spell at drought assessment. So balikan lamang po natin kung ano po ang definitions nila. Ang dry condition po ay below normal rainfall conditions for 2 consecutive months. Dry spell, below normal rainfall conditions for 3 consecutive months, or way below normal for 2 consecutive months. Ang meteorological drought naman po ay below normal for 5 consecutive months or way below normal for 3 consecutive months. So sa katapusan po ng Mayo, mayroon pong 6 na probinsya. Lahat po sila ay nasa Luzon na nakaranas ng dry condition. Samantala, 17 probinsya, lahat po sila ay nasa Mindanao, ay nakaranas ng dry spell. Samantala, 4 na probinsya sa Luzon, 12 sa Visayas at 10 sa Mindanao, may kabuuan na 26 na probinsya sa Pilipinas ang nakaranas ng meteorological drought noong Mayo. So, kagaya nga po ng nabanggit kanina, nagkaroon po tayo ng dry condition, dry spell assessment. So, pinapakita lamang po nito ang naging epekto ng El Nino sa atin sa Pilipinas noong panahon, simula noong June 2023 hanggang sa kasalukuyan. Ito naman po ang final na situational report mula sa NDRRMC. So mahigit sa 1.3 million na pamilya ang naapektuhan. Ito po ay nakakalat sa 14 na rehiyon ng Pilipinas. So narito po ang mga bilang ng mga magsasaka at mga mangingisda ng naapektuhan, at ganito, at nasa humigit 68 million naman po ang na, na, ang natayang damage sa livestock, poultry at fisheries. Bukod dito, 434 cities and municipalities ang nagdeklara ng state of calamity. Samantala, 9.887 billion ang estimated cost of damage sa sektor ng agrikultura. Subalit, dahil po sa isa sa mga targets or goals ng pamahalaan ang magkaroon ng aksyon sa El Nino, nakapagbigay po ang
government ng 1.2 trillion pesos na assistance. So ito po ay nakakalat sa mga LGU, sa DA, sa DSWD at iba pang sektor. Ngayon naman po ay tingnan natin ang assessment ng temperature sa buong mundo. Dapat po ito ay May, sorry. So ang period po ng June 2023 hanggang March 2024, June 2023 to May 2024, ang pinakamainit na period simula sa period industrial ayon po sa ECMWF. Samantala sa GMA naman, ito po, ang May 2024 naman daw po ang pinakamainit simula noong 1890. Dito sa Pilipinas, nakapagtala po ng pinakamainit na temperatura sa Tarlac noong May 6, samantala sa Metro Manila, 38.3 naman po sa Pasay. Samantala sa Benguet naman po naitala ang pinakamalamig na temperature, 13.4. Samantala sa Metro Manila, ito po ay 23.3. At pinapakita din po natin dito ang mga historical records na itala nung buwan ng Mayo. So halimbawa dito po sa San Jose, Occidental Mindoro, Maasin, Leyte, Tanay, Malaybalay, Butuan at Zamboanga City. So noong buwan po ng Mayo, mapapansin po natin na karamihan ay kulay pula. Ibig sabihin po nito ay way above average mean temperatures ang naranasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, mula June 1 hanggang 23, ang naitala po natin na pinakamainit na temperature ay sa Tuguegarao, 38.4. Sa NAIA naman po sa Pasay, naitala ang 36.9. Sa pinakamalamig naman po, sa Benguet po, naitala ang 15.1 degrees Celsius. Samantala sa Pasay naman po, ang record ay 22.9. So, bagamat hindi pa po tapos ang buwan ng Hunyo, nakapagtala na po tayo ng historical records. So, sa Tanay, Zamboanga, Puerto Princesa at Davao City. So, halimbawa po sa Davao, nakapagtala po ng 35.5 na record highest temperature noong June 6. At ang pinakahuli po na, ang record po na ito ay mula pa noong 1905. Ayan. Bilang pagtatapos, ulitin lamang po natin na ang El Nino po ay na-declare na po natin na tapos na. Kaya naka-inactive na po ang ating alert and warning system. Bagamat meron po tayo nakikitang posibilidad ng La Nina, kaya po nakalagay dito na La Nina Watch. Sa rainfall naman po ng buwan ng Mayo, karamihan sa mga probinsya ay nakatanggap ng below or near normal rainfall maliban sa ilang bahagi ng bansa. Ang temperature naman po ay near average or way above average. Nung simula po June 1 hanggang 23, below to near normal rainfall naman po ang naranasan sa malaking bahagi ng bansa maliban sa ilang probinsya na nakapagtala ng way below normal na rainfall. Near average to warmer than average naman po ang temperatures na na-observe sa buong bansa. Ayun lamang